Nakakita ako ng condom sa wallet ng asawa ko hanggang sa Dear Ate Vine. Hello sa'yo. Sana ay mapansin mo ang letter ko. Gusto ko lang din mag-share ng aking sariling karanasan bilang may asawa. Itago niyo na lang ako sa pangalang Abby. Hindi ko tunay na pangalan, 27 taong gulang na. At ang asawa ko ay same age lang kami. May isa kaming anak na babae. At 3 years old pa lang sa ngayon. Ang naging asawa ko ay ex ng best friend ko. Aminin ko, may mali din ako sa point na yon. So long story. Una talaga akong nagkagusto kay Fernand, sa asawa ko. At lagi ko itong sinasabi sa beshi ko. Wala akong sinekreto sa kanya. Wala din naman siyang binanggit na may gusto rin siya kay Fernand. Hanggang sa isang araw nalaman ko na sila na at sobra talaga akong nasaktan. Pero ganun pa man, ginalang ko ang relasyon nila hanggang sa nag-decide ako na sa Manila mag-aral ng kolehiyo. Nawalan na kami ni Bessie ng bonding time. Puro through chat and calls na lang. Hanggang sa nakatapos na ako ng pag-aaral at nagkaroon na ng magandang trabaho sa Manila. At si Beshi hindi na pala nag-aral. Nagtrabaho na siya sa lugar namin sa Cebu, pero si Fernand, nakapagtapos siya. At nabigyan ng magandang opportunity dito sa Manila. Sa hindi sinasadya at inaasahan, nagkita kami ni Fernand, nagkamustahan, at naging malapit sa isa't isa. Sinabi naman niya sa akin na sila pa rin ni Beshi, at sa kanya ko rin nalaman ang lahat ng nangyari kay Beshi, kaya hindi ito nakapag-aral habang tumatagal. Naging malimit ang aming pagkikita ni Fernand. Dahil dito, bumalik at lalong lumalim ang nararamdaman ko sa kanya. Isang araw, isinama niya ako sa isang event. Naging masaya ang gabi namin. Dahil noong gabing yon, sa kondo niya ako natulog. At doon ay may naganap sa amin. Si Fernand ang unang lalaki sa buhay ko. Kaya siya ang una sa akin sa lahat-lahat. Simula noon, naging malimit ang nagaganap sa amin. Kahit alam ko na sila pa rin ni Beshi. Pumayag akong pangalawa dahil mahal ko siya. Hanggang sa nabuntis na ako, sinabi ko ito kay Fernand, sinabi ko rin na hindi niya ako kailangan panagutan. Kaya ko naman buhayin mag-isa ang anak ko. Pero hindi siya pumayag. Magpapakalalaki daw siya sa akin at magpapakaama siya sa anak namin. Sobrang saya ko talaga dahil ang akala ko, pababayaan na lang niya ako. Pero hindi pala, kaya alam ko na mahal na rin niya ako. Nagpakasal kami agad. Simpleng kasal lang ang naganap, basta alam ko, masaya ang bawat pamilya namin. Kahit ang pamilya niya sinabi na bagay kami ni Fernand, isang buwan ang nakalipas, pumunta si Beshi sa workplace ko, galit na galit siya. Masasakit ang binitiwan niyang mga salita, hindi ako umimik. Dahil alam ko na may mali ako, sabi niya, isauli ko sa kanya ang pag-aari niya, siya daw ang mahal, at nakakasiguro siya doon. Dahil marami ng mga guard na umawat sa kanya, saka lang siya umalis. Hindi na wala sa isip ko ang lahat ng mga sinabi niya, hanggang sa nanganak na ako. Lalo kong nakita ang saya ng asawa ko dahil may angel na kami sa bahay. Hindi muna ako nagtrabaho ng 5 buwan dahil gusto ko, ako ang mag-aalaga sa anak namin. Kumuha lang kami ng yaya nung nakabalik na ako sa work. Balik trabaho at nanay pa, plus asawa. Mahirap, sobrang hirap, pressure. Kaya nawalan ako ng time sa asawa ko at malimit kaming may tampuhan. Kasi mas naging priority ko at the time ang work ko at ang promotion ko. Sumapit ang 2nd taon ng baby namin, kasabay ng promotion ko. Kaya sobrang saya ko, hindi ko alam. Matagal na pala silang nagkikita ni Beshi at may time na magkasama pa silang matulog. Ang masakit pa, kinuha ng asawa ko ng kondo si Bestie para sa pagkikita nila. Isang araw habang naliligo si Fernand, inabot ng anak ko ang wallet niya at nalaglag ito sa sahig. Pagkuha ko sa wallet niya, lumabas agad ang 2. Nagulat ako dahil kahit minsan hindi naman kami gumamit noon. Kinabahan ako, kinutuban, kaya nag-hire ako ng private investigator. Nang malaman ko ang lahat, para akong kandilang nauubos, sobrang sakit. Hindi ko alam ang gagawin ko, pero sa isip ko, alam kong wala akong laban. Oo, kasal kami, pero alam ko na hindi ako ang mahal niya. Pero kailangan kong sumugal para sa anak namin. Isang gabi, tumawag ang asawa ko. Hindi raw siya makakauwi ng maaga dahil nag-aya ang mga kaibigan niya para mag-hangout, pero alam ko kung saan siya pupunta. Kaya naghanda agad ako. Pumunta ako sa condo unit nila. Pag doorbell ko, mga 3 beses bago buksan ang pinto. Laking gulat ni Fernand nang buksan niya ang pinto dahil ako ang nakita niya. Pumasok ako sa loob at nagalit ako, pakiramdam ko. May karapatan ako dahil asawa ko siya. Mas nagalit pa si Beshi kung natatandaan ko raw ang sinabi niya. Nang huli kaming mag-usap, sinabi niya na babawiin niya si Fernand. Kaya sinabi ko, sige sa'yo na ang asawa ko. Magsama kayo, ikaw Fernand, hinding-hindi mo na kami makikita ng anak mo. Sabay alis ko. Makalipas ang 1 linggo, umuwi si Fernand humihingi ng tawad. Napagtanto daw niya na mahal niya ako at ang anak namin. Nangulila lang daw siya sa akin.
dahil hindi ko siya na-prioritize. Pero kahit anong gawin niyang pagmamakaawa, hindi ko siya binigyan ng pagkakataon dahil masakit, nakabaon pa rin sa dibdib ko. Kaya sinabi ko, hintayin niya munang humilom ang malaking sugat na iniwan niya sa puso ko. Hindi ko alam kung kailan ito maghihilom. Panahon lang ang makakapagsabi kung totoong mahal mo nga ako. Dahil kahit hindi magkasama sa iisang bahay, wala kang gagawin kundi intayin kitang makapasok muli dito sa puso ko. 1 taon na ang nakalipas. Hilom na ang sugat, kaya ko na siyang patawarin. Kaya ko nang magsimula muli na kasama siya at ang anak namin. Pero may takot pa rin ako dahil baka ulitin niyang muli nasaktan ako